Kayo ay nanonood pa rin po ng kada umaga. Bigyan naman natin liwanag ngayon ang isang tao na nagsisilbing isang inspirasyon sa mga lumaki sa Smoky Mountain. Ang Smoky Mountain sa Tondo, Maynila ang isa sa pinakamahirap na lugar sa buong Pilipinas. Kaya naman, maraming humanga sa batang Smoky Mountain na si Shenty Makalalag na makapagtapos siya ng pag-aaral at maging isang ganap na guro. Yes, Galing. that's right, Gian. And this morning, para i-share ang kanyang inspiring story, nandito na siya kasama sa atin, si Teacher Shenty Makalalag. Hi, Teacher! Magandang Hi umaga, po. Teacher. Good morning po! Welcome po morning. dito sa kada umaga. Kamusta? Okay naman po. Okay naman. Bati ka muna sa lahat. Go ahead. Good morning mga kada. Ayan, okay. Teacher Shenty, Shenty? pwede niyo po ba ilarawan sa amin kung paano ba ang buhay niyo nung lumalaki kayo dun sa Smoky Mountain? Ako, sobrang hirap po. Talagang kailangan makasurvive ka dun sa community namin. Sobrang hirap po. Marami po kaming pinagdaanan na hindi kami kumakain, ganyan. Kailangan namin na mag-survive. Marami kaming paraan para maka-survive sa buhay. Kagaya Like, what ng... was the source of income, Mom, nung time na yun? Yung mom ko po nasa bahay lang, tas yung aking tatay po, po siya yung pahinanti po sa isang truck. Tapos ilan po kayo magkakapatid? Bali, 3 po kami magkakapatid. So ako po yung bunso sa aming magkakapatid. Tapos kinukwento niyo po na minsan walang nakakain. Yes po. Habang lumalaki po kayo, nakaranas po ba kayo ng mga araw na wala talagang kinakain? Or may mga ibang araw naman ba na 3 beses naman kayo kumakain sa isang araw? Malimit po na na 2 lang, ganun po. Wala nang breakfast. Ganun po. Tapos more on noodles tsaka sardinas. Yan po talaga paulit-ulit. Nung time na yun, teacher, kasi when we are growing up, na sobrang liit natin, hindi natin alam kung bakit nangyayari mga ganito sa buhay natin. Nung time na yun, may idea ka ba, naiintindihan mo ba kung bakit ganon ang buhay mo noon? Nagtatanong din po ako, sabi ko, bakit ba kami mahirap? Sabi ko, bakit ba ako lumaki sa sa pamilyang mahirap? Pwede ba naman, pwede ba namang sa mayaman? Pero yun nga, nandun na ako sa sitwasyon na yun. So, kailangan makasurvive na lang ako. Yun yung lagi kong iniisip. Kamusta naman po yung relationship niyo sa inyong pamilya? Nagbibigay po ba sila ng lakas sa inyo sa sitwasyon na gano'n? Ayun, sa kahirapan, talagang kailangan magtutulungan kayo. Yun lang po ang dapat namin gawin. Sa tingin mo, bakit ganun kahirap tumira sa Smoky Mountain po? Kasi po, sobrang yung wala kang source of income. Marami namang pagkukunan, kaya lang po talagang kailangan mong kumuha ng kung ano-ano mga bagay mula dun sa mga basura na yon para makakain. Ako po, ang ginagawa ko, favorite ko pa yung kutsara at tinidor. Naghahanap po ako niyan sa tambakan. Tapos yun po yung binibili ko na pang almusal. Yun na po yung pamalit. Pwede po yung pamalit ng champurado, sopas, ganun po. Ganun ang ginagawa? Ganun po yung ginagawa ko. Tapos may kasama ka rin mga ibang bata? Opo, yung mga kapitbahay, yan po. Yan po yung diskarte namin nung araw. Pamamaraan po namin para makasurvive. Grabe. May dumating po ba kayo sa isang punto na nasasabi niyo talaga na sobrang hirap na ang buhay na ito? Opo. Minsan talagang umiiyak po ako. Tapos iniisip ko kung talagang makakayanan ko pa po yung ganong kahirapan. Sobrang hirap po. Nung time na yun, teacher, ano ba yung... Kasi diba bagets pa yun noon? Opo. Yung mga mas malaki naman sa atin, like yung mga parents natin, yung mga older sa atin nung time na yun, ano naman yung pagkakabalahan nila? Anong ginagawa nila para Nag-scavenging guide po, kayo? na mamasura po sila. Kasi meron kaming din, kumbaga meron kaming site ng basura doon Kuha ka lang, kapag masipag ka, marami kang kita. Pero kapag tamad ka, syempre wala kang kita. Dahil kukuha ka lang tapos ibebenta mo, and then makakasurvive ka na. Pambiling bigas, pambiling pagkain. Pwede po ba itanong mga ilang oras kayo nandun sa dump site na nakahanap lang na? Bali, ito po yung namin, ito po yung pinaka-ground namin. Dito po yung bundok, nandito po kami nakatira. So, nandyan lang po yung mga basura. Sa ibabaw po talaga kayo? Opo, sa ibabaw po kami. Tapos nandyan lang po. May side lang po na yun yung mga basurahan.
Doon po kami kumukuha. Kasi yung pinagtitiran po namin na yun, parang nilinis na po namin para maging bahay. Tapos yung side na kabila, yun yung mga tambakan po ng basura. Doon po Grabe kami. yung story mo, teacher. Yes Pero po. ito teacher ka ngayon. Yes Kaya po. gusto rin namin malaman na paano ka nagsimula mangarap? Ang pangarap ko lang po, ng sitwasyon. ang pangarap ko lang po talaga high school. Kasi ang sabi nga rin ng mga kapitbahay namin noon, huwag tayo mangarap ng mataas kasi wala naman tayong pera, hindi naman tayo mayaman. Pang mayaman lang yung pangarap. No? Opo. Pero naisip ko po, nung nag-aaral na ako ng high school, sabi ko, baka kaya naman hanggang high school matapos ko po. Kaya lang po, sobrang hirap po pala naabutin yung mga pangarap. Talagang luluha ka ng hindi lang pawis, pati dugo Parang ganun po yung naramdaman ko. Kasi po, pag pupunta ng school, kagaya na po nung high school na ako, pupunta po ako ng school, medyo kailangan ko pong mag-jeep. Yung aking pong amoy tambakan po ng basura. So yung mga kasabay ko po sa jeep, medyo naaano po sila, nai-stress. Kasi ang baho ko nga po. Kaya ang inisip ko na lang noon, para hindi ako magbigay ng stress sa ibang tao po, ang inisip ko po noon, maglakad na lang po hanggang school. Para hindi na po ako maging stress pa sa ibang mga tao. Grabe, teacher, pati yung kung paano ka na-view yung mga bagay-bagay. Yes po. Grabe, alam mo yun, napaka-blessed po kayo Yes, Kasi parang imagine na, pati yan iniisip niyo po. Opo. Diba, kung gaano ka, you shouldn't even be thinking kung maapektuhan ka ba Dapat ng ibang focus ka lang sa tao studies po, nyo, diba? diba? As a student. Especially nung lumaki po kayo Kasi bata ka pa, kailangan mo pang, diba, iba yung bagay na ifo-focus mo. Isa kang talagang inspirasyon sa lahat, promise. At kamusta naman si Shenty ngayon? Na teacher ka na. Ayun. Dati po kasi high school lang yung pangarap ko talaga. Tapos nung college na po ako, naisip ko mag-vocational muna kasi wala pong financial support. Tapos nung nakakuha po ako ng trabaho na may tumulong po sa akin na isang NGO, ayun po, nakapagtrabaho po ako doon bilang teacher aide. Tapos nakita ko po, ang sarap pala ng feeling na tawaging teacher. Sabi ko, bakit hindi ako pwedeng mag-teacher? Baka naman pwede. Sabi kong ganon. Sabi nga, di ba po, ang pangarap, wala naman pong bayad, taasan mo na, parang ganon po. Kaya sabi ko, ang sarap po lang maging teacher. Kaya yun po, ang ginawa ko po, nag-aral po ako ng Bachelor of Secondary Education. Wow. Major in Mathematics po. Wait lang, teacher. Nag-jump tayo ng bongga, no? Kasi bago ka naging teacher, na kung saan ka ngayon, kung anong na-achieve mo ngayon, I'm sure meron pa rin mga pagsubok. Opo. So, ano yung mga ibang trabaho din na ginawa niyo bago po kayo naging teacher? Nagtitinda po ako ng isda. Yung mga kapitbahay po namin kasi, meron kaming palengke. Ang ginagawa ko po doon para magkaroon ako ng pambaon, yun po, yung 2 plato, mayroon yung tumpok ng isda. Tapos nilalako ko po yun. Itinda ko po. Ay po pala sa dati kong si Ate Isabel. Oh, hindi nakakalimot Siyempre si po. Teacher Shenty. Teacher, binanggit niyo rin yung biyahe niyo sa jeep na nahihiya kayo sa inyong amoy. Narinig rin namin na pagdating mo rin sa school ay nabubuli ka. And I'm sure masakit rin yun na ma-experience, lalo na ngayon bilang isang teacher, nakikita mo yung mga estudyante na i-experience yun. Pwede niyo po ba ibahagi sa amin paano niyo na-overcome yun? Syempre umiiyak po sa CR. Ang CR po talaga yung yung lagi mo kong nung time na yun. kasi Our safe gusto ko space. po makita din nila na kahit na basurero po nasa basurahan po kami nakatira, matibay po kami, matatag. Kaya po ang ginagawa ko, pag binubuli nila ako, tatahimik na lang po ako, hindi na po ako magsasalita. Kasi pagka nasa room po, syempre maaamoy po nila ako. Alam po nila pag umabsent ako, walang amoy. Walang amoy ng tambak ng basura dun sa klase po namin. Kaya sabi ko, gusto ko talaga makatapos until makatapos ng kolehiyo po. Yun po ba yung nabibigay niyong payo sa mga estudyante niyo na nakaka-experience ng bullying po? Opo, pwedeng umiyak. Pwedeng umiyak talaga Pwedeng parang huminto ka muna, mag-isip ka muna, tapos isipin mo na may pangarap ka Yes. Hindi ka pwedeng mapagod, hindi ka pwedeng matakot, hindi ka pwedeng mahirapan. Yun po yun. Dapat kung may goal ka, may pangarap ka sa buhay.
Tapos habang Galingan estudyante mo. po kayo, may point po ba na nainggit kayo sa mga ibang kaklase Ay, niyo super na iba yung po. estado Super sa po ako buhay? naiinggit kasi yung palda ko noon nakaano lang nakapardible. Tapos, Monday to Friday po yung pasok. Ah. Hindi ko na po yung nilalaban. Kasi ano po sayang po sa tubig Yung ano na lang po, yung blouse na lang po yung nilalaban ko. Kaya po pag umupo ako, inaano ko po yun ng panyo para po hindi siya madudumihan. Ganun po yung diskarte ko nung araw. Kaya po Teacher, sa tuwing nahihirapan ka nung time na yun, ano nagpapalakas sa'yo? Ang nagpapalakas po sa akin yung pangarap ko na gusto ko abutin talaga yung pangarap ko na hindi naman bawal na mangarap Bilang Actually, nakatira sa tambakan ng basura, pwede kang tumira rin sa subdivision or sa Yun yung pangarap ko dati na mabago naman yung buhay ko. Na makatira naman sa komportable, hindi naman sa mayaman. Komportableng lugar, kasama yung pamilya ko. Yun lang po yung pangarap ko noon. Nababalikan niyo po ba ang Smoky Mountain at nakakausap yung mga tao doon? Until now, na doon pa rin po ako. Okay. Bali, ito po yung Smoky Mountain. Ang government po kasi nagtayo na ng mga buildings. Yun na po. Okay. Bakit po teacher ang pinili nyo? Bakit biglang gusto mo maging guro? Ayun nga po, yung nakita ko po, nung nag-teacher aid na po ako sa NGO, narinig ko po na tinatawag ako ng mga bata na teacher. Kaya sabi ko, ang sarap naman palang mga matawag na teacher. Kaya po, pinurso ko po yung pangarap ko na mag-teacher po. Kayo po ang best kind of teachers kasi nakikita mo talaga na i-enjoy na tawagin kayong teacher, which Opo, means ang sarap po. Oo, na mahal mo talaga po ang trabaho niyo. Mga ilang taon na po kayo isang guro? 20 years na po. 20 Yes po. years! Hi po sa mga naging estudyante ko dyan. Oh, I'm sure proud na proud sila sa inyo. Nursery class. definitely. Hi Oo. po. Kamusta Grabe, naman po ang teacher. pagiging isang guro? Ano Ay, yung mga napakasa- challenges? Napakasarap po. Sa mga bata, marami ka pong matututunan. At Actually, oo nga. sa bilang profession po, marami ka rin talagang mararamdaman sa kanila iba-ibang emosyon. Tapos matatandaan mo rin yung mga pinagdaanan mo. Kaya minsan yung mga bata sasabihin ko, huwag kayo sasuko. Ang kahirapan po kasi laging nandiyan yan kahirapan. Pero kung pagtitibayin mo, paglalabanan mo, Ano yan. ba yung pinaka-challenging mo, teacher, sa pagtuturo naman? Feeling ko na naman ang sagot niya is wala. Oo, Kasi oh, madali lang challenging para. ko na daanan meron ako din, natin meron din. din po. Kasi kami mga teacher talaga, meron din po yung especially po may mga bata talaga na yung sobrang likot. Ayan po. Ayan po. Tsaka yung medyo may mga mga May pasaway ba? meron naman po sobra. Kasi po sa environment Sobra. namin, near, di ba po? Nasa kalye lang yung mga bata. Kaya pag pumasok sila sa school, parang kala nila kalye, takbo ng takbo, akyat ng akyat, yung mga ganun po. Gaano naman po kayo kasaya pag nakikita niyo yung progress ng inyong mga estudyante? Ay, natutuwa po ako. Lalo pag may nagbibless sa akin na pulis na, teacher na. Hi, teacher na rin po ako dahil sa inyo. Yung ganun po. Sabi ko, napaka-fulfillment naman ng na meron kang legacy na may iwan sa mga bata, Eto, sa mga teacher, nanay. yung mga students mo ba, alam ba nila ang background story Ay, lagi mo ko po? pong kinukwento sa kanila. Kasi gusto ko nga po na yung kahirapan, wag nilang kahirapan lang yan Paglabanan po natin. Tapos kung may Yes. pangarap tayo, sige, go Correct. lang. Mhm. Yun po. Nakakakwento ba sa inyo ng mga estudyante niyo ano yung mga pangarap nila? Ay, opo. Meron pulis, doktor, teacher. Lalo na pag Tapos sasabihin niya, gusto ko may lipstickin akong red. Teacher ako pero may lipstick akong red. Kasi lagi po ako naka-red na lipstick. I-enjoy mo yan, teacher. Yes po. Dapat Thank you lang, po. di ba? Sa lahat ng pinagdaanan niyo po sa nakaraan. Ano pa yung masasabi niyo po na isang really good lesson na pwede nating ibigay din sa mga kada na ngayon, minsan nahihirapan sila, pero for me, wala yan sa pinagdaanan niyo po. And then sometimes nag-give up lang ng mga tao, especially yung mga may pangarap, maging guro or whatever pangarap na meron sila. Pakisabihin mo naman sa kanila kung paano i-overcome ang lahat. Okay po. Sa mga kada po dyan, ang gawin niyo po,
ano lang, isusog nyo po yung pangarap nyo. Pwedeng umiyak, pwedeng mapagod, pero tuloy-tuloy po ang buhay. Kapag ka nga, sabi nga ng iba, kapag gusto, maraming paraan po. Huwag tayong susuko. Kaya po natin yan. Teacher Shenty, gustong-gusto ko yung sinabi niyo na pwedeng umiyak, pwedeng mapagod, pwedeng magalit. Kasi minsan sa kultura nga natin, sinasabi sa atin na bawal ang mga emosyon na ganun. At malaking bagay po yan sa kabataan ngayon na marinig nila, lalo na galing sa kanilang guro. So maraming salamat sa iyong pahayag. Para lalo pang ma-inspire ang ating mga kada, saan ka po namin pwede i-follow? Meron po akong Facebook. Follow ka namin, na, Shenty teacher. Quintal Makalalag po. Follow niyo po ako. Follow niyo po ako, ma'am. Oo, follow. Last na lang, teacher. Friends na tayo. Ano pa ba ang pangarap mo sa buhay? Ang pangarap ko po talaga is, ngayon sa buhay ko is maging mag-aaral pa ako. Gusto ko pa pong mag-aral as may, yung master teacher po. Gusto ko po yun. Gusto ko po yung i-level up ko na yung pangarap ko po. Gusto ko po ganon. Ay, teacher, sana ikaw ay mananalo ng maraming award at maging recognized. Thank you po. Alam mo yun, hindi lang dito sa atin, pero sa buong mundo. At sana Salamat. din yung mga tao, alam nila yung story mo para yung mga iba dyan na minsan nahihirapan, Yes gusto po. sumuko. At least, di ba, makikita nila na may ganong katibay na Yes. pangarap, merong tao na dumaan sa dinaanan mo, pero hindi nag-give up. Yes. Napakaganda po ng story niyo, Thank you napaka-inspiring. I'm sure kapag napanood ko to, after, iyak na naman ako. dahil sa mga naririnig ko, dahil focus ako dito sa paririnig sa'yo, di ba, kung anong sinasabi mo. Pero for sure, kung kayo ay nanonood ngayon, hindi po kayo pwede mag-give up ng basta-basta. Dahil may mga tao po na dinadaanan po ng mga napakapagsubok talaga na wala pa yan sa mga pinagdaanan nyo po dyan sa bahay. Di ba Yes po? po. Kaya Teacher Shenty, maraming po Thank salamat you sa po. pag-share sa Maraming amin. salamat, Thank you po. Teacher Thank you for being vulnerable and Thank telling you us rin your po. story. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25